Sa kanlurang Atlantiko, isang marangyang barko ang naglalayag papuntang New York sa makapal na hamog sa abalang daanan ng mga barko. May isang barkong paparating sa radar mula sa unahan, ngunit dapat magkasalubong sila na may kalahating milya ang pagitan. May tagamasid sa unahan ng barko, alerto para makita ang barko sa hamog. Ngunit nang lumitaw ang mga ilaw, diretso ito sa kanila. Inutusan ng kapitan na lumiko pakaliwa para makaiwas sa banggaan, pero huli na. Nagkaroon ng kalituhan, labis na namighati ang maraming pamilya at isang batang babae ang tinawag na himala. Noong alas 8 ng umaga, ika-17 ng Hulyo, 1956, nagsimulang sumakay ang unang 277 pasahero sa SS Andrea Doria sa Genoa, Italia. Ang Andrea Doria ay isang marangyang ocean liner na pagmamay-ari ng Italian Line at kilala ito bilang isang maganda at marangyang barko. 3 klase ng pasahero, bawat isa may sariling kainan, lounge, promenade, deck area at swimming pool. Pinapaganda ng mga painting, estatwa at mga seramikang palamuti ang social area habang ang pagkain ay inihahain sa magarang pinggan at silverware. Ang barko ay kahanga-hanga ang laki na may habang 200 at 14 na metro lapad na 27 metro at draft na 9 na metro sa ilalim ng tubig. May 10, palapag ito ang pinakamalaking barkong Italiano noon. Pinapagana ng steam turbine engine at 2 propeller ang barko, kaya umaabot ito sa bilis na 26 knots at karaniwang 23 knots. Pakaraan ng alas 11, pinangunahan ni Kapitan Piero Calamay ang pagalis ng barko mula Genoa. Ito na ang ika-52 paglalakbay pakanluran ng Andrea Doria mula Genoa papuntang New York sa nakalipas na 3 taon. Hapon ng araw ding yon, 48 pasahero ang sumakay sa Cairn sa French Riviera. Pagkatapos, tumuloy ang barko patimog silangan papuntang Naples sa katimugang Italia, 400 milyang pandagat ang layo. 744 na pasahero ang sumakay sa Naples kinabukasan ng umaga. Pagkaraan ng 2 araw, huminto ang barko sa Gibraltar para kunin ang huling 56 na pasahero. Sa kabuuan, 1,134 na pasahero ang sasama sa biyahe kasama ang 500 at 72 crew, kaya't umabot sa 1,700 at 6 na katao ang umalis sa transatlantic na paglalakbay ng Andrea Doria. Tumatawid ang barko sa Atlantiko at mabilis ang biyahe sa susunod na 8 araw. Pinapapakinabangan ng mga pasahero ang pasilidad ng barko at magandang panahon habang iniisip ang paparating sa kanila sa Estados Unidos ng Amerika. May mga pumupunta roon para magsimulang muli. Noong Hulyo 25 bago magtanghali, ang Andrea Doria ay nasa kandurang bahagi ng Atlantiko papuntang Nantucket Island. Ang Nantucket Island ay hudyat ng pagdating sa baybayin papalapit sa New York at huling yugto ng paglalakbay ng Andrea Doria. Sa dauman ng New York, ang pampasaherong barko na motor vessel na Stockholm ay malapit na maglayag para sa ika-100 at 3 nitong paglalakbay pasilangan sa Atlantiko patungo sa kanyang home port sa Gothenburg, Suecia. Ang Stockholm ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Swedish American Line at ika-4 na barkong may pangalang Stockholm ng kumpanya. Itinayo at nirehistro sa mga daungan ng Gothenburg noong 1900 at 46 ang barko ay may habang 160 metro lapad na 21 metro at lalim na 8 metro. Bagamat malaking barko, ang Stockholm ang pinakamaliit na passenger liner sa hilagang Atlantiko noon. Dahil ang ruta nito sa pagitan ng New York at Gothenburg ay malapit sa Arctic, nilagyan ng barko ng matibay na ice-breaking na unahan. Ang Stockholm ay umalis sa New York Harbor bago magtanghali sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Harry Gunnar Nordensen. Naglayag ito ng puno ang kapasidad na may 534 na pasahero at 208 crew. Maayos ang biyahe ng barko papuntang bukas na Atlantiko, lagpas sa isla ng Nantucket. Sa ganap na alas 20:30, si ikatlong opisyal Johan Carstens ang sumalo sa pagbabantay sa Stockholm. Mahalagang araw para kay ikatlong opisyal Carstens. Bata pa siyang opisyal sa edad na 26 at unang beses niyang mag-isa sa bridge ng barko na may buong responsibilidad sa kaligtasan nito. Abala siya buong araw sa pagbabantay ng pagkakarga ng bagahe at pagsakay ng pasahero mula alas 6 ng umaga. Pagkuha ni Carstens ng pamumuno, mabilis na naglayag ang Stockholm sa ilalim ng malinaw na langit, umaabot ng 18 knots. Tinataya niya na ang visibility ay nasa 6 na milyang pandagat. Samantala, patuloy na naglalakbay ang Andrea Doria papasok ng New York Harbor. Palapit na ito sa Nantucket Shoals Lightship na may layong mahigit 45 milya timog silangan ng Nantucket Island.
Ang Nantucket Shoals Lightship ay isang lumulutang na parola na palatandaan sa mapanganib na mababaw na tubig. Nababalutan ng hamog ang Andrea Doria ng 5.5 oras. Madalas may hamog ang tubig ng Hilagang Atlantiko sa paligid ng Nantucket Island. Ang malamig na agos mula sa Labrador Sea ay sumasalubong sa mainit na Gulf Stream na nagdudulot ng perpektong kondisyon para bumalot ang hamog sa ibabaw ng tubig. Alam ng mga veteranong mandaragat na dapat mag-ingat sa hamog sa mababaw na tubig. Ang opisyal na naka-duty sa bridge ng Andrea Doria ay si Senior Second Officer Curtio Francini. Tinutulungan siya ng Junior Third Officer na si Eugenio Giannini na nagbabantay sa radar habang si Kapitan Piero Calamay ang namumuno sa barko sa gitna ng hamog. Iniutos ni Calamay na patunugin ang fog whistle ng barko ng 6 na segundo kada 100 segundo. Naglagay siya ng tagamasid sa tuktok ng unahan ng barko na may telepono para makipag-ugnayan sa bridge at iniutos ang pagsara ng lahat ng watertight na pinto. Binawasan din niya ang bilis ng Andrea Doria pero kaunti lang, mula 23 naging 21.8 knots. Ang ruta ng Andrea Doria mula Atlantiko sa timog ng Nantucket Lightship ang karaniwang rutang pakanluran ng mga barkong tulad nito. Ang paligid ng Nantucket sa Atlantiko ay madalas daanan ng barko at tinatawag na Times Square ng Atlantiko. Bagamat may kasunduan para paghiwalain ang mga barkong papuntang Silangan at Kanluran, naipatupad lang ito noong 1966 nang ipakilala ng pandaigdigang organisasyong pandagat ang Traffic Separation Scheme na parang highway na may kanya-kanyang linya sa abalang lugar ng paglalayag. Pero taong 1956 pa lang at kahit may mga kasunduan na, hindi pa ito mahigpit na ipinatutupad. Kadalasan, ang mga barkong pakanluran ay dumadaan sa ruta ng Andrea Doria habang ang mga barkong pasilangan ay 20 milya pa sa timog dumadaan. Sanay ang Stockholm na sundan ng rutang silangan na dumadaan sa timog ng Nantucket Lightship kapareho ng ruta ng mga barkong papuntang Kanluran. Mas mabilis ang rutang ito kaya pinili ulit ni Kapitan Nordensen ng Stockholm na daanan ito ngayon. Mga 9:00 ng gabi, umakyat si Nordensen sa bridge para sa huling inspeksyon sa Stockholm. Ang barko ay tumatakbo sa buong bilis na 18.5 knots sa kalmadong dagat. May banayat na hangin mula sa timog Kanluran at ang temperatura ng hangin ay nasa katamtamang 21 degrees Celsius. Halos bilog na buwan ang tanaw sa kanang unahan ng barko at nasa 6 na milyang pandagat pa rin ang visibility kahit may manipis na hamog sa abot tanaw. Mula rito, ang mga galaw ng parehong Andrea Doria at Stockholm ay nababalot ng hamog at kontrobersya na may patuloy na debat tungkol sa kung ano talaga ang nangyari hanggang ngayon. Ganito ang naging takbo ng mga pangyayari sa loob ng susunod na 2 oras ayon sa mga tripulanteng sangkot. Noong 9:20 ng gabi sa Andrea Doria, nakita ni Giannini sa radar ang Nantucket Shoals Lightship na nasa tapat nila, 17 milya ang layo. Noong 9:40 ng gabi, iniutos ni Calamay na baguhin ang kurso mula 267 patungong 261 degrees noong nasa 14 na milya na lang ang layo ng Nantucket Lightship. Layunin na makadaan ng 1.5 milya sa timog ng nakahintong lightship. Kasabay nito, si Nordensen, na sa bridge pa rin ng Stockholm, ay nagutos ng pagbabago ng kurso mula 70 degrees patungong 87 degrees. Dahil dito, dadaan ng Stockholm mga 1 hanggang 2 milya sa timog ng Nantucket Lightship. Umalis si Nordensen sa bridge ng 10:00 ng gabi kaya si Carstens na lang ang namahala sa Stockholm. Nagbilin si Nordensen na tawagin siya agad kung may hamog o importanteng kondisyon ng panahon. Noong 10:04 ng gabi, tinukoy ni Carstens ang lokasyon ng Stockholm gamit ang bearings mula sa radio beacon sa Black Island at Nantucket Lightship. Nalaman niyang lumilihis pahilaga ang barko kaya noong 10:10 ng gabi, iniutos niya ang pagliko mula 087 papuntang 080 degrees bilang pagwawasto. Noong 10:20 ang Andrea Doria ay nasa 1 milya mula sa kanang bahagi ng Nantucket Lightship. Ipinag-utos ni Calamay ang pagbabago ng direksyon mula 261 patungong 268 degrees para itutok ang barko sa Ambrose Channel Lightship at pasukan ng daungan ng New York. Noong 10:40, pinalitan ng timonero sa barkong Stockholm. Si Timonero Peter Larson ang pumalit sa pagbabago ng shift at mula nang siya ang humawak ng kontrol sa barko, tila kulang siya sa konsentrasyon. Hinahayaan niyang lumihis ng ilang degree ang direksyon ng barko sa magkabilang panig ng kursong tinatahak habang siya ang nasa timon. Bago mag 10:46, nakita ng Andrea Doria ang Stockholm sa radar sa layo na humigit kumulang 17 milyang pandag at nasa bearing na 4 degree sa kanan.
Pagkalipas ng 7 minuto, mga alas 10:53, nakita ng Stockholm ang Andrea Doria sa radar na nasa 12 milya ang layo. Walang alinman sa dalawang barko ang nagkaroon ng komunikasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng radyo at nagpatuloy sila sa paglalayag nang hindi pinag-uusapan ang kursong tatahakin nila habang nagkakasalubong. Ipinuwesto ni Carstens ang mabilis na papalapit na Andrea Doria sa radar plotting board. Ipinuwesto niya ang unang punto sa alas 10:50 ay 6 kung saan 10 milya ang layo ng Andrea Doria at 2 degrees sa kaliwa ang bearing. Nagmarka siya ng pangalawang punto sa alas 11:02 na ang barko ay 6 na milya ang layo at 4 degrees ang bearing sa kaliwa. Pinagdugtong niya ang 2 punto at nakita niyang ang barko ay dadaan sa kaliwa mga kalahating milya ang layo. Mas malapit iyon kaysa gusto ni Kapitan Nordensen. Ngunit ang inaalala niya ay hindi niya makita ang ilaw ng barko. Gabi na at maliwanag ang buwan na sumisikat mula sa mga 20 degrees sa kanan ng unahan ng barko. Mukhang malinaw ang tanawin. Hindi alam ni Carstens na may makapal na hamog sa ibabaw ng tubig sa madilim na bahagi sa unahan ng barko. Habang papalapit sa isa't isa ang Stockholm at ang Andrea Doria, ang papuntang kanlurang Italianong barko ay natatago ng hindi nakikitang hamog na ito. Malapit nang pumasok sa hamog mula kanluran ang papuntang silangang Stockholm. Maaring napansin na mas biha sa mandaragat ang sitwasyon. Pakiramdam ko nararamdaman ni Carstens na may kakaiba pero hindi niya pa ito lubos maintindihan. Tumutunog ang fog whistle ng Andrea Doria pero mabilis pa rin ang takbo ng barko. Binawasan lang ni Kalamay ang bilis sa 21.8 knots na mas mabilis pa rin kaysa sa takbo ng Stockholm. Dahil 18 knots ang takbo ng Stockholm, ang dalawang barko ay naglalapit sa isa't isa sa 40 knots na pinagsamang bilis. Ang alam lang nila tungkol sa posisyon o direksyon ng isa't isa ay isang blip sa radar. Ayon sa radar ng Andrea Doria, ang Stockholm ay nasa 4 na degree sa kanan sa 17 milya at 14 na degree sa kanan kapag 5 milya na lang ang layo ng mga barko. Batay sa datos, magdadaan ng mga barko na pinakamalapit ay 0.84 milyang pandagat ang pagitan. Ipinapahiwatig ng mga basang ito na maglalampasan ng dalawang barko ng kanan sa kanan. Si Carstens sa barkong Stockholm ay inaasahan na maglalampasan ng mga barko ng kaliwa sa kaliwa kaya mayroong hindi nagtutugma. Nang nasa 3.5 milya na ang layo ng mga barko, iniutos ni Kalamay ang 4 na degrees pa kaliwa para lumayo ang pagitan ng dalawang barko. Pinili niyang dumaan ng medyo malapit na kanan sa kanan. Ayon sa Maritime Convention, kapag nagkakasalubong ang mga barko, dapat silang umiwas para maglampasan ng kaliwa sa kaliwa katulad ng pagmamaneho sa kanang bahagi ng highway. Nang binago ang direksyon, iniulat ni Giannini na ang Stockholm ay nasa 19 na degrees sa kanan ng bagong ruta. Makalipas ang kaunti, tiningnan niya ulit ang radar at ipinakita nito na ang Stockholm ay nasa layong mga 1.5 milya nasa 30.25 degrees sa kanan. Sa pagplot ng dalawang bagong punto, lumitaw ang bagong pinakamalapit na distansya ng dalawang barko. Lumilitaw na ang Stockholm ay gumawa ng maliit na pagbabago sa direksyon sa parehong oras at ang distansya sa pagitan ng dalawang barko ay lumiit imbes na lumayo. Ayon sa mga bagong sukat, ang mga barko ay dapat magkasalubong sa layo na 0.5 na milya kahit na nagbago ng direksyon si Kalamay. Sa Stockholm, minarkahan ni Carstens sa radar ang paparating na barko na nasa 1.8 hanggang 1.9 milya ang layo. Naniniwala siyang dadaan ito sa kaliwang bahagi na ang bearing nito ngayon ay nasa 20 degrees pakaliwa. Kabaligtaran nito ng inaasahan ng Andrea Doria. Sinusubaybayan ni Carstens ang direksyon ng Andrea Doria gamit ang dalawang radar readings na kinuha kanina at ang bagong reading na ito, kaya inaasahan na ngayon ni Carstens na dadaan ng Andrea Doria sa kaliwang bahagi ng Stockholm sa layong 0.52 milya. Alas 11:09 ng gabi nang kinuha ni Carstens ang huling radar reading at 1.3 milya na L ang pagitan ng mga barko. Tiningnan niya ang dagat at nakita ang mga ilaw ng Andrea Doria na mas malapit at nasa 20 degrees pa rin sa kaliwa. Hindi pa nakikita ng tripulante ng Andrea Doria ang Stockholm. Naguto si Carstens ng 24 degree na liko pa kanan para palawakin ang agwat sa port-to-port na pagdaan. Lumipas ang 1 minuto, alas 11:10 na at 0.6 na milya na lang ang pagitan ng mga barko. Tapos na rin ang likong iniutos ni Carstens. Ngayon, nakita na ng tripulante ng Andrea Doria ang Stockholm. Sina Kalamay at Giannini sa Andrea Doria ay nakakita ng mahinang liwanag sa gitna ng hamog mula sa kanang bahagi ng bridge. Umalis si Francini sa radar station para sagutin ang tawag ng lookout sa unahan ng barko na nagsabing may nakita siyang ilaw sa kanan. Hindi na may iwasan ang banggaan.
Sa Stockholm, pumunta si Carstens sa kaliwang bahagi ng bridge at nakita ang Andrea Doria na may berdeng ilaw sa kanan. Malapit na itong tumawid sa harap ng Stockholm mula kaliwa papuntang kanan. Agad inutusan ni Carstens na iliko ng todo ang manibela pa kanan. Tumakbo siya sa engine telegraph at nagring ng full astern, umaasang mapahinto ang barko bago magsalpukan. Kitang-kita na ng tripulante ng Andrea Doria ang ilaw ng Stockholm sa makapal na hamog. Nakita ni Kalamay at ng kanyang mga opisyal ang paparating na barko na nagpapakita ng pulang ilaw sa kaliwang bahagi. Ang paparating na barko ay direktang lumiliko papunta sa kanila. Sumigaw si Kalamay na iliko agad pakaliwa ang manibela para iwasan ang banggaan. Pero huli na, hindi na maiiwasan ng banggaan. Matapos ang 30 segundo, bumangga ang matibay na unahan ng Stockholm sa kanang likod ng bridge wing ng Andrea Doria. Bumaon ang unahan ng Stockholm sa katawan ng Andrea Doria sa ilalim ng waterline kaya agad itong tumagilid sa kanan. 5 tangke ng krudo sa kanan ang napunit at napuno ng libu-libong galon ng tubig dagat na lalong napabigat sa pagkakatagilid ng barko. Natrap ang hangin sa 5 walang laman na tangke ng krudo sa kaliwang bahagi ng barko kaya't lumulutang ito at lalong tumagilid sa kanan. Ang Andrea Doria ay hinati sa 11 na watertight na kompartamento, bawat isa ay pinaghiwalay ng mga bakal na bulkhead na kalatag sa lapad ng barko at kasing taas ng isang deck. Ang Stockholm ay nakapasok lamang sa isa sa mga kompartamentong ito, ngunit may problema. Kayang tagalan ng barko kahit may 15 degree na pagkakatagilid. Kung lumampas dito, pwedeng dumali ang tubig sa ibabaw ng bulkhead at mapuno ang susunod na kompartamento. Ang mga tangke ng krudo sa kanan na may tubig at sa kaliwa na may hangin ay nadulot ng pagkakatagilid ng barko sa kanan ng higit 20 degrees sa maikling oras. Ang Andrea Doria ay tiyak ng lulubog. Agad na napansin ni Kalamay na lumulubog ang Andrea Doria at makalipas ang 10 minuto mula sa banggaan, iniutos niyang magpadala ng SOS. Umasang malalampasan ni Kalamay ang Stockholm kaya hindi niya binagala ng barko. Sa bilis ng Andrea Doria, natanggal ang 10 metrong unahan ng Stockholm. Ang Stockholm ay nasa matinding panganib na lumubog. Ang baha sa unahan ng bulkhead compartment ay nagtutulak pababa sa harap ng barko. Mabilis ang pag-iisip sa bridge ng Stockholm. Nagdesisyon silang ubusin ang tubig sa freshwater tanks para maiangat ang unahan ng barko hanggang 10 sentimetro na lang ang layo sa normal na draft. Ipinapakita na mabilis na pagsusuri ng pinsala ay limitado sa compartment 1. Ligtas ang bulkhead sa pagitan ng una at pangalawang watertight compartments. Naniniwala si Kapitan Nordensen na matatag pa ang Stockholm at hindi agad lulubog sa kabila ng lagay ng barko. Inutusan niyang ibaba ang lifeboat sa tubig kasama ang tripulante para tulungan ang mga pasahero ng Andrea Doria at ilipat sa Stockholm. Sapat ang lifeboat ng Andrea Doria para ilikas ang lahat ng pasahero at tripulante. Pantay ang pagkakahati ng mga ito sa magkabilang gilid ng barko sa itaas na palapag. Ibababa ang mga ito ng isang palapag papunta sa promenade deck kung saan isinasakay ang mga pasahero sa oras ng emerhensya. Ibinababa ang mga ito halos patayo sa tubig. Ngunit dahil sa sobrang pagkiling ng barko sa kanan, hindi na maibaba ang lifeboat sa kaliwa. Hindi magamit ang kalahati ng lifeboat ng barko at kailangan munang ibaba sa dagat ang mga lifeboat sa kanan bago maisakay ang mga pasahero. Isa itong mahirap na operasyon. Naglagay ng mga lubid at hagdang lubid para makababa ang mga tao sa mga lifeboat. Kalahati ng lifeboat ng Andrea Doria ay hindi na magagamit. Mabagal at mahirap ang pagsakay ng mga tao sa natitirang mga lifeboat. Mahigit 1,700 katao ang nasa barko. Kung kalahati lang ng pasahero ang may lalagay sa lifeboat, mahigit 800 pa ang matitira sa barko. Tumutulong ang lifeboat ng Stockholm sa paglikas, pero kailangan pa rin ng tulong agad. Masyadong maliit ang Stockholm para isakay ang lahat, at kulang ang pinagsamang lifeboat nila para ilikas ang lahat. Mabagal ang pag-usad at posibleng lumubog ang Andrea Doria bago mailikas lahat ng tao. Naganap ang banggaan sa abalang daanan ng barko at nagsimulang tumugon ang iba pang barko sa SOS ng Andrea Doria. Naunang dumating ang barkong Cape Ann at nagpadala ng 2 lifeboat na tigapatnapong upuan para tumulong maglipat ng mga pasahero mula Andrea Doria papuntang Stockholm. Ang sumunod na dumating ay ang US Navy transport vessel Private William H. Thomas sa pamumuno ni Kapitan John Shee na inatasan ng US Navy na mamuno sa operasyon ng pagsagip. Inutusan niya agad ang mga tauhan na ihanda ang walang lifeboat. Sumali rin sa pagsagip ang destroyer escort ng US Navy na USS Edward H. Allen.
Naibaba na ang mga lifeboat sa kanang bahagi ng Andrea Doria, ngunit karamihan dito ay hindi pa puno at may mga 200 takot na tripulante at kakaunting pasahero lamang. May tumutulong na ibang barko, ngunit may git 1,000 pa rin ang nakulong sa Andrea Doria. Kailangan pa nila ng mas maraming tulong. Ang SS Ile-de-France ng French Line ay 44 na milyang pandagat sa silangan. Sa haba na 241 metro at kabuuang kapasidad na mahigit 2,500 katao, ang malaking luxury liner na ito ay may sapat na lifeboats para iligtas ang mga pasahero at crew ng Andrea Doria. Higit pa doon, kaya nitong isakay ang lahat ng mga nakaligtas. Si Kapitan Raoul de Bodan ang namuno sa Ile-de-France matapos maglingkod ng 35 taon sa French liner. Ang barko ay naglalakbay pasilangan mula New York patungong home port nito sa Le Havre, France. Una, nagdesisyon si Bodin na huwag dumiretso sa pinangyarihan. Naniniwala siya na ang isang modernong barko tulad ng Andrea Doria ay malabong malagay sa seryosong panganib ng paglubog. Ayaw niyang magbago ng direksyon dahil kailangan pang bumalik sa New York para mag-refuel na magpapabagal sa biyahe. Sinunod niya ang batas pandagat at tinangkang kontakin ang Andrea Doria sa radyo. Sa una, hindi siya nakakontak. Nakontak niya ang ibang barko at tiniyak ng mga kapitan na mahigit 1,000 buhay ang nanganganib. Inutusan agad ni Kapitan Baudin ang barko na bumalik at tumungo sa lugar ng banggaan. Makalipas ang halos 3 oras, lumapit na ang Ile-de-France. Inutusan ni Kapitan Baudin na buksan lahat ng panlabas na ilaw ng barko. Ang maliwanag na barko ay nagbigay ginhawa sa lahat ng naipit sa Andrea Doria. Pinwesto ni Kapitan Baudin ang barko sa kanan ng Andrea Doria bilang panangga sa hangin na talon. Nasagip ng Ile-de-France ang karamihan ng natitirang pasahero ng Andrea Doria gamit ang 10 bangkang pangkaligtasan na paulit-ulit na bumiyahe sa pagitan ng 2 barko. Sa kabuuan, 1,663 pasahero at tripulante ang nailigtas mula sa Andrea Doria. May isang lalaking nakatulog sa buong pangyayari at nagising lang para mailigtas. Ang labis na nasirang Stockholm ay tumanggap ng kabuuang 545 nakaligtas kung saan 234 dito ay mga tripulante mula sa Andrea Doria na umalis sa kanilang barko bago ang mga pasahero. 129 na mga nakaligtas ang nailigtas ng Cape Ann. 150 naman ng Private William H. Thomas ng hukbong dagat ng US at 77 naman ng USS Edward H. Allen kabilang na si Kapitan Kalamay at ang kanyang mga opisyal. Napanatili ng bridge crew ng Andrea Doria ang hinahon habang nililigtas ang halos lahat ng pasahero ng barko. Huling umalis ang mga opisyal sa barko. Unang nagbalak si Kapitan Kalamay na lumubog kasama ng barko, ngunit napigilan siya ng kanyang mga tauhan. Sa kabuuan, 46 na pasahero at tripulante ng Andrea Doria ang nawala ng buhay sa trahedya. 43 ang namatay sa unang banggaan habang 3 pa ang nasawi sa panahon ng pagsagip. Isa sa 3 nasawi ay isang batang babae na inihulog ng natatarantang ama sa lifeboat at nasugatan sa ulo. 5 crew sa una ng Stockholm ang namatay sa unang banggaan. Kabilang sa 1,663 nakaligtas sa Andrea Doria ay isang batang babae na 14 na taong gulang si Linda Morgan na nakilala bilang Miracle Girl. Natutulog si Linda kasama ang kapatid niya sa ama sa kanilang kabina sa impact zone ng Stockholm sa ilalim ng bridge ng Andrea Doria. Namatay ang kapatid niya sa ama nang magsalpukan ang mga barko. Namatay ang kanyang amain sa katabing kabina at malubang nasugatan ang kanyang ina. Nahulog si Linda mula sa kanyang higaan at ligtas na napunta sa unahang deck ng Stockholm. Nadiskubre siya ng tripulante nang marinig niyang tinatawag ang kanyang ina. May tripulantang Espanyol na tumulong sa pagsasalin. Nasa Andrea Doria ako. Nasaan na ako ngayon? Noong alas 9:45 ng Huwebes, ika-26 ng Hulyo, 1,956 mahigit 10 oras matapos ang banggaan, tuluyan nang nagsimulang lumubog ang Andrea Doria. Ganap nang nailikas ang lahat ng tao sa barko. Pagsapit ng alas 10, nagsimulang lumubog ang kanang bahagi ng barko sa dagat. Pagkatapos, sumunod na lumubog ang unahan nito. Tumaas ng konti ang ulihan ng barko, lumitaw ang kaliwang propeller at shaft. Habang lumulubog sa ilalim ng tubig ang kaliwang bahagi, ilang mga hindi nagamit na lifeboat ang naputol mula sa kanilang mga davit at lumutang ng pabaliktad na magkakasunod. Lumubog ang barko ng alas 19 matapos itong anurin ng halos 1.6 na milyang pandagat mula sa punto ng banggaan.
Ang 43 namatay sa Andrea Doria ay naiwan at nakalibing sa barko nang ito'y lumubog. Matapos lumubog ang Andrea Doria, ilang buwang investigasyon ang isinagawa para alamin ang sanhi ng banggaan ng dalawang barko. Naglahad ng salaysay ang mga opisyal ng magkabilang panig tungkol sa aksidente. Marami pa sanang ebidensyang ilalahad ng magkasundo sa labas ng korte ang kumpanya ng barkong Italyano at Swedish-American. Bawat kumpanya ng barko ay sagot ang sariling pinsala. Tinatayang $2 milyong ang pinsala ng Swedish-American Lines habang $30 milyong naman ang buong halaga ng Andrea Doria ng Italian Line. Nag-ambag din ang parehong kumpanya sa pondo para sa mga pamilya ng biktima. Ang makapal na hamog ang itinuturong pangunahing sanhi ng trahedya, ngunit may mga katanungan tungkol sa mga desisyon ng parehong tripulante. Lumabas ang tanong kung may nansisinungaling sa kanilang kwento ng pangyayari. Inaasahan na Andrea Doria na kanan sa kanan ang pagdaan ng mga barko habang si Carstens sa Stockholm ay kaliwa sa kaliwa ang inaasahan. Ayon kay Carstens, nakita niya ang Andrea Doria sa kaliwa niya na tila hindi makatuwiran. Malamang hindi natin lubos maunawaan ang nangyari, pero ito ang aking interpretasyon. Ang Stockholm ay patungong silangan sa daan ng itinuturing na para sa mga papuntang kanluran. Hindi ito ay kinabahala ni Kapitan Kalamay ng Andrea Doria. Akala niya mananatili ang Stockholm sa direksyon nito at maglalampasan sila ng kanan sa kanan halos 1 milya ang layo. Halos hindi sila bumagal. Si Carstens sa Stockholm ay kulang sa karanasan at sinunod ang Maritime Convention na dumaan ng kaliwa sa kaliwa kahit wala sila sa landas ng banggaan. Hindi niya nakita ang hamog. Bawat barko ay gumagawa ng mga pagbabago sa direksyon para matiyak na natutugunan ang kanilang inaasahan. Walang alinmang barko ang nagkaroon ng komunikasyon para i-coordinate ang kanilang direksyon, basta inakala lang nila na mangyayari ang inaasahan nila. Ang tatay ng kaibigan ko ay komandante sa hukbong dagat. Sabi niya, makukuha mo ang sinusuri mo, hindi ang inaasahan mo. Inaasahan ng barkong Stockholm na magdadaan sila ng port to port, kaya patuloy silang lumiliko pa kanan sa maliliit na pagbabago ng direksyon para masiguradong magdadaan sila ng port to port. Inaasahan ng Andrea Doria na magdadaan sila ng kanan sa kanan, kaya patuloy silang lumiliko pa kaliwa para masigurado ito. Pareho lang silang lumiliko sa landas ng isa't isa. Kapag tiningnan nila ang radar, makikita nila ang blip sa screen na nagpapatunay na nasa gilid ang barko gaya ng inaasahan. Sa bawat pagpalit ng direksyon, nananatili ang barko sa gilid na yon. Dahil sa sobrang kapal ng hamog, hindi nila makita ang ilaw ng isa't isa na sana ay makakatulong matukoy kung anong bahagi ng barko ang nakikita. Kung alinman sa dalawang barko ay gumawa ng malinaw na pagbabago ng direksyon para ipakita ang kanilang intensyon ng mas maaga, makakatulong sana ito sa kabilang barko na planuhin ang kanilang ruta. O baka kung ginamit lang nila ang radyo para makipag-ugnayan sa kabilang barko, na iwasan sana ang banggaan. Ang mga opisyal ng Andrea Doria ay kumilos ng marangal at nanatili sa barko at siniguradong ligtas ang paglikas ng mga tao na hindi ko masasabi sa mga opisyal ng Oceanus. Mag-iiwan ako ng video link dito.